Praise the Lord! All the people of God, say praise the Lord! Praise the Lord! Are you happy today? Amen. Yes, we are always be happy because we are here in the house of God. Because it is good to be in the house of God and it is more blessed to be in the house of God. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. At tayo na po ay makaupo. Ala kayo. O narigatak nga makasao ti Tagalog. Lahat ba dito ay Ilocano? Nakakaintindi po lahat kayo ng Ilocano? Ay, ang ganda naman, kaya ako po ay ninenervyos. At ako po ay nangangamba, baka balabalak, ano ba yun? Balubaluktot ang aking pananagalog. Dahil po kasi sa NCBI at dahil din po sa Monday namin, every Monday na, Go One in Christ Family, Bonding and Fellowship, may mga Tagalog po doon, hindi po nila naiintindihan daw ang Ilocano. Kaya thankful and grateful din ako, kami ni Pastor Mel sa Lord. Dahil kung wala kaming mga co-servants or co-workers in the vineyard of the Lord na mga Tagalog, hindi kami matututo na magsalita din ng Tagalog. Dahil po sa amin, sa bandang Daya, taga-Idaya, taga-Isdi, sa mga Itneg, kami po ay purong Ilocano. Si Pastor Mel, ako at Sister Lerio, halo bago. Yan, bago sabi sa amin, Itneg, tsaka Ilocano. Yun, kaya praise the Lord. Thankful kami talaga na hindi na kami yung natatangtad, hindi na kami yung napipipi, kagaya ng isang katulad naming pastor, na bakit kaya hindi siya nagsasalita? Bakit hindi siya nakiki-communicate sa mga taga-Manila na pastors? Yun ang na-observe namin sa kanya. And then, he confessed it to us. Pasensya po ha, Pastor Mel, mga kapatid, kung hindi ako nagsasalita, kasi hindi ako marunong magsalita ng Tagalog, sabi niya. Pero ngayon, mga taon na ito, mga nagdaan na taon, ay wow, pag nagsasalita na siya, wow, fluently na siyang mag-Tagalog. Parang hindi na rin niya, expert yung Ilocano, expert na siya sa Tagalog. Kagaya ni Pastor Mel, sabi niya, nahihiya daw na, kung tatayo na siya sa pulpit, nagtatagalog na siya. Kasi i-consider namin kasi may mga estudyante na mga Tagalog from Mindanao, mga taga-Tibuli, at ayaw din naman namin silang uuwi na, parang lutang, parang walang na-absorb na spiritually food para sa kanila. So once again, we are blessed and we're so grateful that we are here with Pastor Mel to be with you today. Hallelujah! Praising, worshiping, giving thanks to the Lord. And we're so happy and grateful as well na nakita ko itong mga mothers, yung mga senior citizen natin doon na wow! Mga malalakas pa. Yes, at mga magaganda pa. Choosy pa. Kasi lahat ng mga anak ng Diyos, hindi yan tatanda. Yes, always look younger. Do you believe on that? Amen. I believe for that always look younger. Although madadagdagan yearly ang mga years ng ating buhay, I always declare, Lord, thank you so much that I'm always look younger and beautiful inside of the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. At I'm so glad as well sa mga kabataan na naggagandahan at mga pogi na mga kabataan. Siyempre, ang mga youth pastors dito sa JBHG, Pastor Kevin. Thank you so much, palaging pogi. Presence of God inside always. Yes, I'm so glad na sa mga video nyo kasi, parang hindi ko nakikita si Brother Kim, right? Hindi ko kasi nakikita, pero ngayon, I saw him and I be with you today, Brother Kim. Oh, praise God naman, nagpapatuloy ka. I met you during our youth camp at Salcedo, at Camp Hebron. Yes, and then, nakilala ko pa siya nung mga anniversaries natin. I'm so happy, so blessed for your life dahil isa kang matyaga at masipag na agtutubo ni Kristo. Glory be to God. So before I share the word of God, na parami na yata akong mga nasabi. Pero
at least, testifying the goodness of God. Hindi po marites na kinutismosa. testifying the goodness of the Lord. So, this morning, I just want to render a message of the song. It is entitled Magnificent. Allah, paspasensyaan yun, ada English na ba? Sit one, ada Tagalog na, halo-halo. Halo-halo is masarap. Diba? Mainit ngayon, kinakailangan natin ng halo-halo na usapan. Okay, yes, Lord. Magnificent. Lord, sana makuha ko ang Lord Jesus. Ang kopya ko. Yes, Lord God. Yes, this message of the song, it reminds us that God is a magnificent God. Mas higit pa siya sa isang magikero. Palakpakan natin ang Diyos. Did you believe on that? And did you experience that God is our magnificent God? Amen. Hallelujah. Yes, Lord God. Oh, yes, oh God. Hallelujah. Compares to you, who set the stars in their place. You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth, is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Where the evening fades, you call forth songs of joy. As the morning wakes, we your children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Oh, Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus.
to you, Jesus. Oh, yes, Jesus. You are the hope of the world. No one ever will compare to you, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. You are the hope of our nation. You are the hope in this place and in this church. And you are the hope in our lives. We are declaring and we are declaring always in our lives that you are our omnipotent, manakabalin ka nga Diyos, all-powerful God and omnipresent God, our magnificent God. May I ask everyone to please stand with me. Hallelujah. This morning, kit mapantayo, iti panagkararag. And I encourage everyone, ngalukatan na kumaiting iwat na tatangag sapa. Kit makipagdanggay, iti panagkararag kanyak. Iti Diyos, iti Ama tayo. Naindaklan, o nga Ama, our heavenly, gracious, heavenly Father, Lord, sa aming puso, Panginoon, punong-puno ng kagalakan. Nga mangibkas, iting kami nga panagyaman, agsipot tatatangal daw. In pakitam, iti kinaindaklan, kin kinadatdatlag, kin panakabalin mo. Tamad kasawa po nakariing kami tatangal daw victoriously. Hallelujah! Because we are always victorious through Christ. Yes, Lord God, sa aming paggising, Panginoong Diyos, alam at alam ko at alam mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, kit inyabkas na no Diyos, itinaindaklan, kinaragsak nga panagyaman na, agsipod, tas ibibiyag kami, and we are alive, Father God, nga nagriing tatangal daw, kit pinagbiyagan mi, kin pinagtulnugan mi, itibilin mo, Matthew chapter 6, verse 33, nga masapol nga umuna, da ka nga biroken, iti panagbiag mi, iti dayday kinalintig mo, and Hebrew chapter 10:25, nga dapat saan mi nga liwayan, kinsaan mi, O Father God, nga titatan, saan mi, O Father God, nga at tuy nga ipawalang bahala, iti corporate worship, iti panagdaydayaw, uno na iti panaggigimong. Our Heavenly Father, thank you for all this brethren you brought today in the house of God, in your house, in the house of worship, in one unity, in one spirit, and one heart, praising you, hallelujah, worshiping you, and especially they are here today to hear the word of God. Father, I commit to you my life, I commit to you my mind, I commit to you my heart, that you're gonna help me, Father, through the help and guidance of the Holy Spirit. Awan o Diyos ko, iti kabaalak nga ramidin mo na sa uwen, na awan ka nga mang tulong kanyak, akas iti Espiritu Santo. Isu apo tiyag trabaho kinagtimek. I don't know. Iti kasapulan na gito yung kakabsat. But I do believe that the word of God you have imparted to me today. Kiti suwapo, iti dakkel nga masapul na tatangal daw, the word of God today. Isu iti kasapulan na gito yung anak mo, iti dahito yung iglesia. I really love so much GBHG family, as you love them as well. Hallelujah. Tisan mo nga pa ng baybayan, iti dahito nga familia. To God be all the glory. And thank you for the divine connection you have made. At nakilala ko, nakita namin, Panginoong Diyos, ang pamilya ito. To God be all the glory. Bless the word. Bless the hearers. Bless your children, Father God, today. And bless me also as well. Anoint me, Father God. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Woo, hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Lord. Iti panangbasa ni the husband of Sister Vivian. Our scripture for today found in the book of Philippians chapter 4. The eyeglass ko, I need my eyeglass. Oh, I need to read again. Thank you. Thank you, Lord. Malakas ang electric fan nyo dito, Ana. Natatangay lahat. Mga buhok, mga
Mga notes ko, baka mawala yung notes ko. No, yes. Okay. The word of God for today, Philippos, or in the book of Philippians, chapter 4, verses 6 and 7. Do not be anxious about anything. Wow, about anything. Do not be anxious. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Amen. Verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa Tagalog, awang mo Ilocano, Tagalog, sa Tagalog po tayo. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Praise be to God. The topic that God imparted to me, the topic they're going to share today is about, wow, the power of a thankful heart. The power of a thankful heart. Or a thanksgiving power. Possible ba yun, Pastora? Meron palang kapangyarihan. Ang pusong laging nagpapasalamat. Ay, wow naman. Glory be to God. That is our theme for today. The power of a thankful heart. I know and I believe that this morning, nung kayo'y gumising, ibinigay na ninyo ang Amen. Pasasalamat sa ating Diyos. Naway, mga iba ay minsan, okay, wag po kayong madi-disappoint. May mga pagkakataon, ganon, na ang kaaway, kasi sabi sa 1 Peter, the enemy is like a roaring lion. Imbes na pagkagising sa umaga, imbes na we are going to communicate with the Lord, giving thanks with the Lord, reading our Bible, naku, andyan yung kaaway. Ano yun? Cellphone. Ang unang kinukuha. At nag-i-scroll. Pero sa araw na ito, I do really believe that God reminded us today, amen, na ito po ang napaka-importante in our prayer life, in our communion with God. Thanksgiving is vital for a powerful prayer. Wow! Ito po, pag tayo po'y mananalangin, mga kapatid, hindi lang po ang pananalangin is asking. Sa pananalangin, meron pong yung ACTS, 4 components po. Hindi po mawawala yung the number 1 we're going to do in our powerful prayer. Tapos tikas sa agbalin nga man nakabalin. DJ, kararag tayo, adabilig na, adapigsanakit. At tuy nga, huwag nating kalilimutan ang ACTS. First one, we have to adore God. Adoration. Worshiping, yung bigkasin mo. Ibagang, nag-indaklan ka nga Diyos. Nakakaskas daw, din itinaramid mo tatangaal daw. You have to adore Him in everything. Because sabi ko nga sa awit na ito kanina, He is a magnificent God. Adoration in the next confession. Hindi lang, nagriing tibigaten. Nagado nga dawati men kini Apo Diyos. Nalipatang met ti agyaman, nalipatang met ti adore kenyana, nalipatang pa yun ti as confession will agdawat iti panangpakawan ni Apo Dios kadagiti anyaman nga ammom nga nagkurangam wenno nagbasulam nagkapuyam ken kuana. Adoration, confession, and then this is it, thanksgiving. Yan, a powerful prayer. Kalakip po niya ang pasasalamat. I know Sister Vivian, because she's beautiful, hindi niya makakalimutan din na pasalamatan ang ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang kagandahan physically, especially inner part, our heart, ang magandang puso natin na laging nagpapasalamat, di ba? Praise God, hallelujah. Huwag po tayong maging boastful na, ay, ako'y maganda kasi may pinagmanahan. Ang aking nanay kasi ay maganda. Okay, so, a
powerful prayer. Don't forget to give thanksgiving to our God. Amen. Thanksgiving is a vital for a powerful praying. And then, thankful heart or thankful people demonstrate God's power daily. Wow! Praise God, naniniwala kayo doon na sa araw-araw you are proclaiming and you are recognizing that in your daily life, hallelujah, nagde-demonstrate ka na ipapakita mo sa iyong mga environment, sa iyong mga kasamahan, sa inyong mga businesses, sa inyong mga classmates, sa inyong mga friends, na there is power and thanksgiving. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Are you demonstrating God's power in your daily life? Are you experiencing the power of God in your daily lives? Or, ay, nanay, kung minsan ay nararamdaman nyo na awanin, iti isaang niya, ngam adda pay laeng iti bagas ijay garong nyo, magpasalamat ka dahil meron ka pang dapat na bigas na isasaing. Kung walang ulam, ang daming mga dapat kunin sa mga paligid natin. Kung yung may mga bahay dyan na may tinatanim na mga malunggay, yan, that is it. Pwede mo na yung pagpasalamatan. Amen. To God be all the glory. That is demonstrating God's power daily. Amen. Praise God. Lord, help me, Holy Spirit. I have said, the power of thankful heart, ang kapangyarihan ng pusong nagpapasalamat. Oh, thanksgiving or a thankful heart increases faith. Naniniwala kayo, mga kapatid? Yes, it increases faith or you are growing in faith. Diba doon sa Hebrew chapter 1 verses 6 or 7 ba yun? Basta 6. Kumusta ang inyong mga faith? Is increasing? Is it growing or wavering? Mga kabataan, mga nanay, kumusta ang inyong mga pananampalataya sa ating Panginoong Diyos? Are your faith is wavering or doubting? Or is your faith increasing and growing? This is the number one you're going to do. Tapnon ag-increase wano at nga pumigsa ka, bumilig ka, ti pamatim. Oh, don't forget to express your thanksgiving to God. Then you remember the word of God in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 that and everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos. Kung nakakaranas ka man ng isang klase ng sakit, Pastora, ano ba yan? Magpapasalamat pa ba ako sa Panginoong Diyos? That is the word of God in every situation, in every circumstances. Magpasalamat ka dahil ang iyong sakit laing ay agurigur ka. Amen. Oh, thank you, Lord. Tagurigor laeng, tisakit ko yung mga ganun na pasasalamat na hindi yung dumating ka sa punto na ang sakit mo ay isang cancerous na. Diba? Napaka-weird at napakahirap pag ang sakit ng isang tao isang cancerous. Kaya yes, in every situation, sabi niya, in every trials, you have to be thankful and you have to be joyful according to James chapter 1 verses 1 and 2. Count it all joy when you face any kinds of trials, any kinds of hardships, any kinds of problems. Problema na yan na kung napapansin mo o yung nararamdaman mo na ang bigat-bigat, parang hindi mo na siya kayang buhatin. Huwag mo kasing buhatin dahil may Jesus na siyang tutulong at bubuhat sa iyong mga dinadalang mga problema. Lord, only Jesus is the hope. Huwag mong suluhin. Go to Jesus. Sabi nga niya, look unto Jesus. Sabi sa kanta, look unto Jesus in the midst of trials. I will sing the song. Sabi niya, brother, don't be discouraged. Sister, don't be discouraged. Because I know there is only hope that
Jesus. Jesus will solve your problem. Oh, hallelujah, amen. Jesus will help you. Siya ang bubuhat sa iyong mga bigatin sa buhay, yung mga pasanin sa buhay. Oh, according to Matthew chapter 11 verse 28, come unto me, you are heavily laden. Umay kayo kanyak da kayong agrigrigat kin madagdagsinan. Tulungan kayo ket paginanaen kayto. Wow, nanang, dapat dayjay iti kanayon mo nga ikabesa wenno awiten iti panagbiag mo. Ngano adda ti dadagsen mo iti biag mo. Go to Jesus. Jesus said, come unto me. Come unto me. Ano pa ba kasi ang ating hinihintay? Bakit doon sa ating mga kapwa na mananampalataya na nakikita mo na ngang he is sinking. She was sinking on his feet. Doon ka pa pupunta. No, huwag kang humanap ng parang ang alam mo, kaibigan mo, o co-Christian in the Lord na tutulong sa'yo. This is the word of God. Come. Come unto me. Come unto me. Umay kayo kanyak. Umay kayo kanyak. Dagiti kabataan, ngagbasbasa, I know, na ang mga parents yung na nasa abroad, they sacrifice to go abroad. Malayo sa inyo para lang magtrabaho, para lang may maipadala sila sa inyong pag-aaral. Subadan nyo ang tutubo, iti panang isaet yo, nga ipapati yo ti agbasa. Tapno iti kasta, dagito'y met nga dadakkel yo, parents yung agsakripisyo. Dagiti nanang yung nga ditoy nga awan ti abroad nga they are a hard-working mother and father. Tadya tarigagay da kayat da kayo nga makalepas, mapabasa da kayo. Why not just help them as well? Nga makita yung sakripisyo da. Why not just pray for them as well? Kinipakita yung met iti panang subadyo. Itinasaya at nga wagas, madaydayaw iti apo. Yes, it increases your faith. When you always giving thanks to the Lord. Oh, tatangal daw. Adaman kanyayo, iti kasla. Just like a wave or tidal wave nga pamati. Palagipan na kayo ni Apo Diyos. Tira ito'y ngal daw. Yes. At natagiti daddo mga handa siguro kaya. And they are looking for someone. They are looking for somebody to go to the other pastor or to go to other church seeking an advice. That's good as well. Na kung alam mo na yun yung leading ng Holy Spirit to seek advice. But the first important thing na masasabi ko sa inyo, kung may naginsen, wano hanyo nga kaya, nga sulbaren, wano, at nga itakder, ada dito'y ni Bishop Keats, ada dito'y ni Pastor Kelvin, isudat ni Pastor kin umuna nga papananyo, to look and to seek advice because they are God's servant of the Lord, of this family. Yes, mahalin nyo ang inyong pastor, mahalin nyo si bishop, tulungan nyo ang inyong bishop sa ministeryo na ito na pinagkaloob sa kanya ng Panginoong Diyos. Yes, it is our prayer and that is our goal. And that is our desire why this change pulpit ministry, ito po mga kapatid, God's directed the pastors of Kingsway, nagagawin po dito sa Ilocos ang A Change Pulpit Ministry. Kaya nandito po kami. Para po kayo makarinig ng iba ding mga encouragement from other pastors na kami din ni na Bishop ay magkakakilala na matagal. Ang mga kasama namin sina Pastor Noy. Kaya andito po kami ngayon because of this pulpit ministry or a Change Pulpit Ministry. Kaya nga nandito rin kami para gamitin ng Lord, para i-encourage kayo to support your pastor, to support Bishop Keats, to support Pastor Kelvin. Young people, ang daming ministeryo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga
servant niya dito, sina Pastor Kevin, like the gospel tracts evangelism, like evangelism ministry. Wow, na-bless ako talaga na yung mga posts na nakikita ko, yung mga estudyante, some of the students here, ni Kim, ang isa kong nakita na tumutulong, sumusuporta po dito sa gospel tracts evangelism. Si Nanay Linda, ang mga mothers dito, sina Sister Baby, yan, praise God. Napakalaking support nyo yan sa inyong bishop, sa inyong pastor, youth pastor na si Pastor Kevin na pinagkaaluban sila, binigyan sila ng Panginoong Diyos, inikan isuda ni Apo Diyos, iti dahi nga klase, nga wagas, iti panagministro, tapno dagiti tattao, nga saan pa nga nakamamu kini Apo tayong Isu Kristo, because they have the passion, mariknada nga dagiti tattao nga nakadado nga they are lost, na iyaw awanda dagiti adu nga tattao, diti kandon, hala nga dito'y kandon, tumay ayanda, EJ pa'y papapananda, may ayanda, itag na yun. Santa Cruz Pata, Gudin, vegan. And we really praise God and we're so blessed for that heart nga ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Diba? Iba't ibang probinsya sila nakakapunta because they want to share the word of God through this gospel tracts. Kaya kayong mga estudyante, huwag po kayong mahiya. Help this ministry of the Lord sa may mga trabaho. Ang daming mga gospel tracts dito sa church ninyo na ibinibigay ng Every Home for Christ ministry. Magdala kayo. Maglagay kayo sa inyong bag para i-share ninyo sa inyong mga classmates. Huwag kayong mahiya. Yan ang pamati nga bumilbilag, increasing, haan nga bonsai nga pamati, haan nga pamati nga Allah, awan mo't iti, maaramidan na nga pamati. In the book of the Lord, sabi niya, oh, faith without action is dead. O sa mga taga-GBHG, kumusta ang inyong mga pananampalataya? Sabi ko nga, it is increasing ba? It is wavering ba? No wavering, kasta doubt, agduwa-duwa, unstable. Ngayon, I pray to God, I do, and I really believe na ang mga taga-GBHG, ang kanilang mga faith is increasing and growing. Gumagawa kayo at ang faith ninyo ay gumagalaw, nagtatrabaho, hindi po bonsai, hindi po natutulog na pamati. Hallelujah, glory be to God. Praise God, amen. Yes, laki po namin pasasalamat, agyaman kami kini Apo Diyos. Mga nanay, agyaman kayo kini Apo Diyos. Taiti-daita nga tawin nyo, ang kung amo, no kailan kayo tumanggap at nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Pero still praising and thankful to God na yung mga taon nyong yan, hindi pa huli. Pero kayo ang pinakamapalad. Taiti-daita nga edad nyo. Adda kayon kini Apo Diyos. Makita na kayo ni Apo Diyos nagserserbikin niya na. Awan kayon EJ Market. Wino awan kayon EJ sa baling nga lugar nga din nun makpanan nyo, adda kayo ditoy. Ayan, tibalay ti Apo, ta isuday ta iti maysa nga ikumkumand ni Lord, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. If you want a different kinds of blessing, and even you young people, high schoolers and college, thank you so much and glory be to God dahil nandito kayo in the house of the Lord today. Ipagpatuloy nyo ang faith ninyo na may nagagawa kayo. Yung pamati sa Ilocano nga at dati aramid na. Aramid na nga nasayaat. Aramid na nga napintas. Saan nga DJ aramid nga? Duming mabalin. Amin. Intuno at daka dito'y church iti Sunday. At daka kadagiti gawain. Aya intuno sumaruno aldaw. Alayakot sabsabali ti ayan mo. No, you have to focus your faith in the Lord. Numaysakan nga binago ni Kristo. EJ, 1 Corinthians chapter 5 verse 17, if you are in Christ, you are now a new creation. No adakan kin Kristo, barukan nga parso, palakpakan natin ang
Diyos. All things are passed away. Dagyan kinakadaanan nga aramid mo, idi awan ko pa kini Kristo, awan dagyan jayan dapat. Huwag mo nang balikan yung mga ganun na, dapat lang magtay-tati wedding dito. At daw lagi ko napatamaan regarding sa pag-wedding kasi hindi, sabi ng pastor, tell the truth. And the truth shall set you free. Hindi na niya. Akita mo yung mga bago doon, yung bago. Nasaktan ka bago-bago lang kasi. Kaya nga, mga pastors of the Lord, we really need the guidance of the Holy Spirit. We really need wisdom and we really need to be sensitive with the Holy Spirit. Kaya hindi niya siguro nakita, ay damo-damo, dayjay kot, dayjay tinangag na kot, agpat-pataya kami ti weteng. Nasa marunong nga sandewa mo sumarong nga Sunday awanon. Sumarong nga Sunday awanon. But we still keeping praying for him. That the truth, the pastor delivered the word of God telling the truth, ay iyon po ay magtatrabaho sa buhay niya. Na para i-convict siya, para ma-transform siya. Ganun po ang salita ng Diyos. We really share the word of God to transform people of God and people of God who are not yet really rooted. Amen. Meron talagang hindi pa rooted yung sinasabi nila na, oy, baby Christian. Mayroon pa ba ditong mga baby Christians? Sabi doon, pag baby Christians, baby in the faith of the Lord. Kaya, it's so fragile. Delikado na, makapagsabi ka ng makapagbabasag sa Kanya. Pero pag mag-break yan, if we prayed for it, na masaktan man siya, it's really transforming the lives of that baby Christian inside the church. Hallelujah, amen. And that is our faith as well, increasing our faith, giving thanks to the Lord for all that baby Christians in the church. In this church, ada ka dito, baby Christian dito eh. Wow! Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Amen! Praise God! Kaya, pagka ako ngayon ay nakatayo at may makapagpabasag sa inyong damdamin. Wow! Thank you, Lord! Hindi po kayo masasaktan. Hindi po kayo tatalikod. Anyamutin yung ni Pastor, ni Bishop Kiss ngayon may nangasaba. Nasakta-sakta anak mo tunday di sermon. But praise the Lord, nasakta-sakta anak di sermon. But it helps me. It helps me. Tutulong sa akin yan para ako'y mag-increase at mag-growing in my faith. Hallelujah. Yes. Diyos, sasabihin mo, thank you, Lord, for that the word of God, Pastor ever sharing. It helps me to grow in my faith. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Amen. If you want a growing and increasing faith, thank you, Lord. Sabihin mo, thank you, Lord, in everything. Thank you, Lord, in everything I heard today. Nasaktan ako man. Thank you, Lord. Diba? Yung iba kasi, nyamot. Yung mga ganon, lalo na sa mga bandang idaya, dati kasi, nyamot, anjak to, may makikimkimungan. Sa amin lang yan, sa bandang idaya, sa bandang may ganon pa, may gesture pa. Pero pag dito, praise the Lord, sasabihin niya, praise the Lord, I'm happy to hear the word of God from Pastor Eva. Woo! I'm now increasing in my faith. And my faith is now activating. Sa kada Wednesday, kada Friday, dadalo na ako sa mga gawain ng GBHG. Nakikita ko kasi Wednesday and Friday, you have a gawain dito sa church. And more than that, meron pag evangelism sina Pastor Kevin. Hallelujah! Activating the faith, increasing faith, growing faith. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Let's see the life of Zacchaeus. Si Zacchaeus, a wealthy, naririnig niyo yung istorya, anak mo't gamin nga nalaing nga storyteller, children, amuyo ka din ni Zacchaeus. Haan, ma'am, ni Zacchaeus, basit at tao. Yan. Agsingsingir, iti buwis. Kaya pa nagsingsingir na iti buwis. Agkuskusit. Amoy na kuskusit. Alam niyo ang kuskusit? Agkupkupit. Sino rin agkupkupit? Doy, wow ni mamang na nga. Gumatang ka, tikastoy kat kinupit na. Di sukli. Carlo, ang kang masaksaktan, lo, sabi mo, I love you, Pastor Eva.
Noong bata ako, meron akong ganon na ugali. Ang kupitak. 100 ko man, ito ni mama, ang kagumatang ti Kastoy. Adye sukle, kupitak. Kasta ni Sakiyo. Ag singir ti buwis nayunan na, jay singir na. He is a wealthy tax collector. And you know what? Tingnan ninyo ang buhay ni Zacchaeus. Noong nalaman niya that Jesus will come to Jericho, Jesus will pass by. Lumabas isunay Jericho. Naikan at nabigyan ng excitement itong Zacchaeus. Pag nabigyan ka ng excitement at excited na feelings, you are rejoicing. Excited ka o natutuwa. O pupunta daw si Jesus. Kayo, nung narinig ninyo na pupunta kami dito, are you rejoicing? Are you excited? Wow! Thank you naman. That's increasing faith. Okay? Zacchaeus, ganon. Excited siya. Alam nyo, ang Zacchaeus, dahil maliit lang na tao, at ang daming crowd of people na nakapalibot sa harapan, sa likuran, both side ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa kanyang excitement, parang na-desperate siya. O, paano ko ngayon makikita si Jesus? Paano ko ngayon siya makakamayan? Paano ko ngayon siya mamimitin? Personal yung mga ganun ba? But Zacchaeus is a man of integrity. Ang mga JBSG, are you a man of integrity? Are you a man na yung madiskarte? Yan si Zacchaeus. Nadiskarte siya kasi excited siya. Excited. Wow. Alam niyo yung ginawa niya? Sabi niya siguro, ang daming nakaharang sa buhay niyo, mga kabataan. Ang daming harang sa pagsisilbi ko sa Panginoong Diyos. Ang daming pangungutya. Ang dami, parents ko, kapatid ko. May mga young people kaming mga ganun, na mga parents sila ang hadlang nila. Kasi yung people in the church, siya lang muna ang na-save, nakakilala sa Panginoong Jesus. But dapat tayong maging madiskarte. Dapat tayong kagaya ni Zacchaeus. You know what Zacchaeus did? Nakakita siya ng isang kahoy na sycamore, ang pangalan, di pa ako nakakita ng kahoy na ganyan, a sycamore tree. Doon siya umakyat. Doon siya nagkaroon ng diskarte at a man of integrity. Nagkaroon din siya ng, alam mo na yun, meron ng pananampalataya yun. Ito ang gagawin ko para I will meet Jesus, para I will see Jesus, and I will encounter Jesus in my life. That's the diskarte of Zacchaeus. Maraming tao. Ayon, nakakita siya ng kahoy. Ang dami kayang mga tao na lapod sa atin. Did you believe on that? Naka-experience siya kayo? Nga ado na giti tao nga manglapod ka na tayo. Iti pa nagserbi tayo kini Apo Diyos. Sometimes, iti kaaway tupay, dahil mahal mumot lang tibiyag na mismo. Iti aramatan, iti kabusor. Nga manglapod kin ka, iti pa nagpatuloy mo nga pa nagserbi kini Apo Diyos. But if you are a man of integrity, but if you are a children of God, have this activating, growing, and increasing faith, hindi ka kailanman matitinag at hindi ka kailanman matatalo. And see what Zacchaeus did. Umakyat siya sa isang kahoy. Hindi naging sagabal ng mga tao sa kanyang harapan, sa likuran, at both side ng ating Panginoong Jesus, na para siya'y hindi niya makita at masilayan, at para hindi yun ang lapid or hindrance o hadlang na hindi niya ma-met ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi man natin kagaya si Zacchaeus, iba't ibang situation man ang ating buhay. Hindi man tayo yung taong mayaman, financially, materially. Zacchaeus, ang yaman-yaman nga nga. Nangungupit pa. To face the fact. Uray pa, dito'y lubong nga pagnanaidan tayo. Amo tayo nga doon na nagbabaknang. Okay, I could not mention, alam niyo na sa mga Facebook, nagbabaknang dalaga rin nga tao, isuda pa'y itinilaing nga agkupit. But we are our intercessors of the Lord.
Oh, it's our part to pray for them as well as we are increasing and growing in our faith. Ano ang ginagawa natin, mga children of the Lord, for all of this official government nga naipatayo, na ipatugaw, nga mga idaulo, itanasyon tayo nga Pilipinas, mga idaulo kada tayo. Pray for them, na sana madupag, ket at mapasardeng iti corruption. Babaon, kini Apo tayong Jesucristo by the help of our Lord Jesus Christ and by our prayers as well. Hallelujah. Yes, that is Zacchaeus. Wow! And this is it. Para mapansin siya ng ating Panginoong Jesus. Tayo naman kasi, children of the Lord, magpapansin din tayo sa ating Panginoong Jesus. Ang napaka-number 1 na gagawin mo, a powerful prayer, a thankful heart, para mapansin ka. Huwag ka lang magpapansin pag ikaw ay wow, punong-puno ng pangangailangan. Punong-puno ng pera ang bolsa mo. Kahit walang-wala ka at meron punong-puno ka, go for it! Always go for it, GBHG. Magpapansin ka sa ating Panginoong Jesus. Magpapansin ka sa ating Panginoong Jesus at ikaw ay kanyang papansinin din. Andun na si Zacchaeus sa sikamuro and then, wow! Sabi ni Jesus, Zacchaeus! See? Zacchaeus! Bumaba ka dita. Taumayak ijay balayo, Zacchaeus. Wow! Zacchaeus in personal, napaka-blessed niya. Napansin siya ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang integridad at sa kanyang diskarte at sa kanya ding nauusbong na pananampalataya. Yun! Kaya mga anak ng Diyos, si Zacchaeus po, he was sick spiritually. Naniniwala ba kayo nga mayroon time na tayo ay we are spiritually sick? Hindi lang physically sick. Kinakailangan both. We are physically, hindi lang both, physically healthy, spiritually healthy, financially healthy. Wow, I declare that every GBH member of the family will become physically healthy, spiritually healthy, financially healthy, emotionally healthy. Ang emotion, mentally healthy. Pag yung emotion mo ang nasaktan, sabi ko nga, pag nasaktan ka, saan ka pupunta? Oh, fix your eyes to Jesus. Look unto Jesus in the midst of trials, because I know if you believe on Him, Jesus always cares for you and give joy of your life, willing to give the crown of your life. Wow! Gusto niyo ang korona ng buhay? Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya at pagsuserve sa ating Panginoong Diyos. That's the life of Zacchaeus. And this is it. This is Adamanenti Maysa nga tao, a woman of faith in the Bible. Do you know Hannah? Hannah in the Bible. Si Hannah, she's a woman of faith na naka-encounter ng nakakahihiya-hiyang in the Old Testament time. Nakababain ti maysa nga babae nga saan nga aganak. And that is Hannah. Si Hannah, hindi po siya naging discouraging woman of the Lord. Dito, meron na bang nadi-discourage? Ang alam ko dito, meron ng couple dito, Sister Janet at si Kevin. Kevin, right. Sister Janet, wala pa silang anak. Go for it and see the life of Hannah, Sister Janet. What Hannah did for that, kinukot siya. Kinukot niya, mocking. She was mocking by yung rivalry niya, yung ano ba yon? Sa Ilocano. Adda itiyo. Kaagaw sa puso sa pagmamahal ng kanyang asawa na si Elkanah.
Si Elkanah kasi asawa niya si Hana at si Penina. And then this Penina, nabigyan siya ng anak, nabigyan niya ng anak si Elkanah. And this is it. Wow naman. Sobra grabe ang pangungot siya nitong babae na to na si Penina kay Hana. Ay, haan nga makaanak, may isa nga nakababain ko nakmanin iti panawan iti Old Testament. Hana always, ni Hana amoy tinaramid na, urekas jay nga ibabain ni Penina. Thank you iti biyag ni Elkanah kunana. Agsangsangit ni Hana, iti dayta nga making pangungot siya ni Penina kenkwana. Kunana ni Elkanah. Ay ayaten kaunay, I love you more than this. Sabi niya, kastamot ni Apo Dios, ay ayaten na tayo iti dayta nga kasasaat ti sitwasyon mo. If you are facing a hard situation in your life, ay ayaten na tayo ni Apo Dios. More than that, nga sagsagabaam tata. Kas laki ni Marilinda, I thank the Lord. I thank the Lord for her life, na kahit ganyan na mayroon siyang nararamdaman, hindi po siya tumigil at hindi po siya tuminag sa kanyang panagserbi kini Apo Dios. Uray pa'y kadagiti panawen nga kada Lunes nga fellowship and banding me. Han nga dayta tilaped na. Dayjay mararamdaman na nga pain dito sumaypangan niya. Hindi yun ang naging balakid niya. Hindi yun ang kanyang naging kahinaan. Dahil nga isu kuman itimang pahina kinya na haan. Ket ni Hana, haan mo't nga isu na ket at to'y nga kimapoy iti dayjay nga pangungot siya. Amuyo tinarami di Hana. She's always seeking the Lord. She's always praying with the Lord earnestly. Masidhing pananalangin, umiiyak siya sa ating Panginoong Diyos sa kanyang sitwasyon na hindi siya magkaroon ng anak. And Hana making a vow. Yes, Sister Janet, baka gusto rin ng Panginoon na magbigkas ka ng vow para sa kanya. Like Hana, sabi niya, Lord, kung bibigyan mo lang ako ng anak, I will dedicate my baby to you to serve you in the ministry, to serve you in your Lord's service. Yung sabi niya, idaton na kini Apo Diyos, tay anak na. Tapos di kastakit, ag trabaho, iti trabaho ni Apo Diyos. Wow! Nagpintas nga vow, nagpintas nga katulagan, nagpintas nga commitment, madaytayaw ni Apo Diyos. Hallelujah! That was Hana. See? Oh, hallelujah. Sabi ni Pastor Mel, there were so many women in GBHG family. Kaya ikaw muna ang tatayo. Sabi niya, Allah, hindi Di, kaya because wives, submit to your husband. Kaya nag-submit ako. I prayed and I seek for the word of God that I'm going to share. Kaya andito ako ngayon, tumatayo in front of you. Many women of the Lord here at GBHG. Ito ang mensahe ng Lord. Tingnan natin ang buhay ni Hana. Tingnan natin ang buhay ni Zacchaeus. Kung ano yung ginawa nila when they are facing a very difficult situation. Hindi pa nagbiagda. They don't give up. Be always that heart nga adda iti kanayon nga panagyamyaman kini Apo Dios. Hallelujah. Yes, mapalagipan tayo 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in every circumstances. Sa ibang translation, in any kind of trials. Alam ko, ang dami yung mga testimony nga napagbaligyan nyo dagiti trials. Ano ba sa trials? Sa Tagalog, pagsubok. And I know and I do really believe nga iti masansan to, masansan nga yung may dito eh. Mangigan min to, dagiti testimonyo yung nga napaglasatan nyo.
nga pagsubok kuno trials ti panagbiagyo. And we are so blessed and happy for that testimony. Na ngayon na nakita ko kayo, makikita ko pa rin kayo sa mga susunod na taon na makakapunta kami dito at makakasama ko rin kayo during time of rapture. Madaydayaw ti Apo. Because our faith is growing and increasing. Because our faith kitsaan nga pulos nga nagbalbaliw dahi nga nirugian tayo nga pamati kin panagserbi tayo kini Apo Diyos is still growing at the end of that day, rapture day. Naniniwala po ba rin kayong lahat na ako din ay makakasama nyo on that rapture? That is my prayer, that is my faith, and that is my prayer as well na lahat tayo during that day. Oh, lahat tayo magkakasama to meet our Savior. Like Zacchaeus, na-meet niya ang Savior, na naging excited siya. Madaydayaw iti Apo. Madaydayaw iti Apo. Sa inyong mga wives na hindi pa na-save ang inyong mga husband, don't give up to pray for him. Sa mga men na hindi pa save ang mga wife, sa mga kabataan, ang mga parents, ang mga titas at mga lolas, just increase your faith, trust the Lord, na sila din ay may time ang Lord sa buhay nila. There will be the time that they will know really Jesus as well. There will be the time came na makakilala din sila sa ating Panginoong Hesukristo. At ang saya-saya ng buong familia, as for me in my house, we will serve the Lord. That time will come. Basta wag po kayong panghinaan. Wag po kayong panghinaan. Don't be discouraged, my brothers and sisters, that God will give you the crown of life. Ito po ang isang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito. Oh, hallelujah! Praise God for the Word. I thank you, Lord, for the Word, increasing faith. You know the life of Peter. Si Peter, na isang disipulo ng ating Panginoong Hesukristo, na-test din ang kanyang faith. Diba, may isang pagkakataon ng mga disciples, they are going to other shore, other place. Bangka kanilang mga ginamit as Jesus instructed them to go forward. Mauna sila sa isang lugar. Lord, itinayta nga panawen nga pumarbangon ayaten nga kakabsat. At tuwing nga ni Apo tayong Hesukristo at nga itipan na kabalin na, the disciples see Jesus walking on the water or Jesus walking on the sea. And then the disciple, sabi nila, there is a ghost. Kayo dito, naniniwala ba kayo na there is a ghost? Like the apostles, ayun dati al-alya. But they don't recognize that walking on the water is Jesus. Mga taga-JBHG, wag po nating mapagkamalan ng ating Panginoong Hesukristo is a ghost. No, He's not a ghost. Oh, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. He is a powerful God. He is a live God. Hallelujah. Amen. Oh yes, Jesus. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi nila, mga disipulo. Umiyak sila. May al-alya. There is a ghost. Sabi niya, don't be afraid. Take courage. Be of good cheer. Sabi nila, cheer up. Sabi ng ating Panginoong Jesus, this is me. It is me. It is me. Hindi niya inulit na it is me. Parang ako lang ang nagtetelling story. Nagtetelling story ako. It is me. Tapos ang Apostol Pedro, kung ikaw ang totoo, kung ikaw ay totoo na si Jesus, sabi niya, sige nga, tawagin mo ako, pupunta ako dyan sa'yo. Wow! Yung mga ganun na pamaraanan na ay tina-challenge ang ating Panginoong Jesus. Dumating din ba sa punto ng iyong buhay na tina-challenge yung ating Panginoong Jesus? There will be the time na, Panginoong Jesus, prove to me, ipakita mo sa akin, na ikaw ang aking great healer, ang aking great physician, ang great healer ni Pastor Mel, ang great healer ni Bishop Keats. That was one of my prayer before, way back, the month of May.
That was my prayer, my challenge prayer for the Lord. Alam nyo, hindi nawala sa aking panalangin ang pasasalamat ko sa Panginoong Diyos. I thank the Lord because Pastor Mel survived on that stroke. Siyempre, ikaw na asawa, api nga tanga kasday nga na stroke ni Pastor Mel. Yung mga ganun na katanungan. And then after that, nakasurvive. May itinuro sa amin ang aming Panginoong Jesus na hindi dapat ma-over-abuse ang ating pangangatawan, ating kalusugan. Pastor Kevin, anya ti oras ti pa nagpatinggak. Ala, dun samot dun. Wala, ano oras? After my message, what's next? Offering and then, hey, sorry, di ko pala na-ask kung ilang minutos ako dito. Ang tagal ko na yata. Pero anyway, I thank the Lord that the Holy Spirit will guide me. I thank the Lord na siyang magtuturo sa akin na hindi ko po kayo mabisinan nga perpirmi, tisik mura. But I thank the Lord na mabisinan kayo spiritually. And after this, ay mabubusog kayo spiritually. After this, ay mapapagaling kayo spiritually. After this, that you are become healthy emotionally, mentally, spiritually, physically. To God be all the glory. Hala, kayo, Sister Janet, signalan na ka di. No, I'm overtime na. Iti na ito'y nga kanito, yaten nga kakabsat. Talaga nga, bagyam yamanan mi ni Apo just for that situation we face. For that trials nga na sangumi. Ayaw, nagrigat mo to, taglalaok. Nagrigat, ilagano. Ijay panubok ngayon pa-experience siya ni Apo Diyos kanyami. Idi may no na nadamag you, I know, na ipapaprayer request ni Pastor Mel, iti dayta nga na sinangomi, challenge. It was a challenge. Iti pa nagbiagmi, iti pa nagministro, ni Pastor Mel, iti pa naka-stroke na, di May 6. Itinuro kami ng Panginoong Diyos na dapat hindi ma-abuse physically ang bawat anak ng Diyos. Hindi kaso na parang, oh, kayang-kaya. Sunod-sunod na sa trabaho, sa Panginoong Diyos. Sunod-sunod na, sige. Ayun, dapat take time. Kinakailangan din ng araw na you are going to have a time for rest, mag-adventurers ka din. Hindi kasi kami adventurers ni Pastor Mel, hindi kami yung para pasyal-pasyal. And I'm so glad, hindi rin kami yung parang, nagdi-date na kagaya ni Pastor Kelvin, nagdi-date sila in a fast food. I've seen that on Facebook, di ba? Nakikita ko rin sila giving time for dating. Well, giving time for a date. Kaya Sister Vivian, ganon. Sir Janet, take time as well to have a date. But the best date we have is we have a date for Jesus. Amen. Like this, we have a Sunday. Yes, we have a Sunday. And then you have a Wednesday date with Jesus again. And then Friday again. And then Saturday, wow, date with the Lord na parang hindi yung magbibigay sa'yo ng hi. Parang kapsut kanton. No, that's not the principle of the Lord. Kinakailangang maging malusog tayo palagi. Hallelujah. Para po maipagpatuloy natin ang ating pagsuserve kay Lord. Anyway, if we are facing sickness, na makatamo tayo ti kasta, thank you, Lord. Thank you, Lord. Tahan nga kanseros. Thank you, Lord. Tahan nga na-opera ni Pastor Mel. Thank you, Lord. Ni Pastor Mel, haan nga na-comatose. Iti long years, when long time. Thank you, Lord, for Pastor Mel survive. Thank you, Lord, for the restoration of the health of Pastor Mel. To God be all the glory. Yung mga ganon na power of prayer, may kalakip na pasasalamat. Power of a thankful heart gives or demonstrate a daily power of the Lord. Di ba ang ganda na daily na i-demonstrate natin ang powerful of God. Iti kinakaskas daw ni Apo Dios. Nakakaskas daw daytan pa nagriing mo. Iti may nga parbangon nga ka nga nagtuloy-tuloy nga nagururukon nga agaganggan nga
paktay. Dahil napaktay ka, dahil siguro sobrang busog mo kagabi. Huwag po kayong magpakabusog ha, mga nanay at tatay sa gabi. That is a friendly reminders. Huwag po magpakabusog para po maiwasan po ang stroke. Allah, nagadon, ti, inted ni Apo Diyos, nga mensahe na iti daytoy nga kanito, ay aten nga kakabsat. Padaydayaw iti Apo. Let's go back to the story of Peter. Challenge niya, ay, kung ikaw yan, Jesus, sige nga, palakarin mo rin ako. Talaga naman. Sabi ni Jesus sa kanya, come, Peter. And then, Peter start to walk on the water or walk on the sea. Wow! But that time, there is a big wind. Kasi the wind, manggag mo pa di sound na. Iso itinang distract ni Peter. Idin nga ni Peterin nga na-distract, mangrugi meten nga lumned isuna. That's would be happen to you, mga kabataan, mga nanay, mga tatatay, na ipalubos mo nga ma-distract, iti pamatim kini Apo Diyos, you are gonna start to be sink. Mangrugikan nga lumned, nga kasda kini Pedro, haan man nga kasda ti sitwasyon, ti challenge, nga umay iti panagbiag tayo. Nga I know, nga ado dagiti challenges nga imay met kada kayo. I know nga uray pa dagiti husband tayo numaminsan, dagiti marriage relationship. At ati time nga uray pa iti rabi iti Sabado, agi start iti kabusor nga, agaramid. Tapos distract na, dagiti puso, dayjay saya at iti worship yu kuman into nubigat. But don't be and do not be distracted by the enemy. So nga dagita nga pagsubok. So dayta nga in our stormy days, stormy situation, bagyo iti panagbiag. Oh, don't be distracted and don't be discouraged. Do not be dismayed, as the Lord said, I will go and I will be with you. And then, hindi naman pinabaybayan ni Apo Jesus ni Peter. Hindi mangrugin nga ni Peter lumnod. Ti baybay. Ti danom ti baybay. Oh, thank you, God. Jesus stretched His hands to Peter. Jesus lift up Peter by His mighty hands. Oh, JBHG, when that time will come, nga di pa matim ket lumned kan, there is only Jesus, and only Jesus will come to you to stretch His hands to lift you up, and to God be all the glory. At kamatagal, JBHG, kinakailangan nyo din magpa-lift up sa ating Panginoong Jesus, because the hands of our Lord Jesus Christ is always there. Come, I will always be with you, lifting you up in my mighty hands. As the Lord said, in times of trouble, I will be there in times of trouble. I will stretch my righteous right hand for you to lift you up. I will lift up your marriage relationship, Kevin and Jeanette. I will lift up your ministry, Pastor Kevin. Here is my righteous right hand. See? When Peter, iniabot niya ang kanyang kamay, there is a victory in the life of Peter. Hindi po siya nalunod physically. Ganyan din tayo spiritually, hindi rin tayo malulunod kailanman. Because Jesus is always there to lift you up, to lift us up high in our faith, to be encouraged and to be always growing. I'll always be blooming. To God be all the glory. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Sa oras na ito, ipinagkaloob niyo po, Panginoon, na maka-fellowship po namin at makasama po namin ang GBHG family here at
paras. Nagpapasalamat din kami, Panginoong Diyos, na nakilala namin ang mga bawat isa at sa susunod pa na pagkakataon, more relationship and more knowing with each other intimately. Naununig pa'y nga wagas nga panagkikinilala, panagiin na mumi. And Father, thank you for this afternoon. And I know, Father, that everyone today, tatangal daw ni Yesu Kristo ket awisin na kayong umay dito isang wanan. Hello, alabores Andres, say, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Iti Lucano, in ina kinagtutubo ni Apo Jesus,